Naranasan mo na bang mapuno ng matinding emosyonal na pagkakabit? Parang nakakulong ka sa isang siklo na tila imposibleng putulin? Hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang nahihirapang pakawalan, pakiramdam nila'y wala silang kapangyarihan at parang naipit sa sarili nilang damdamin. Pero heto ang magandang balita. Posible ang pagbabago at nasa abot kamay mo ito. Hango sa walang kupas na karunungan ng mga sinaunang pilosopong Stoic tulad ni Marcus Aurelius at Seneca, ipapakita ng video na ito ang 22 makapangyarihang tuntunin ng Stoicism na tutulong sa iyo na emosyonal na humiwalay mula sa isang tao. Bakit napakabisa ng detachment? Gaya ng matalinong sinabi ni Seneca, ang matapang ay malaya. Ang detachment ay hindi nangangahulugang pagiging malamig o walang pakialam. Ito ay nangangahulugang paghahanap ng lakas at linaw mula sa loob ng iyong sarili. Sa video na ito, susuriin natin ang malalim na prinsipyo ng Stoicism na gagabay sa iyo sa paglalakbay patungo sa emosyonal na kalayaan. Sa pagsasama ng mga gawi na ito sa iyong pang-araw-araw na buhay, matutuklasan mo ang mga praktikal at malusog na estratehiya upang lumuwag ang hawak ng emosyonal na pagkakabit at muling makamit ang kapayapaan ng isipan at fokus sa mga bagay na tunay na mahalaga. Isipin mong paalam na sa mga tanikala ng isipan na humahadlang sa iyo at yakapin ang panibagong linaw at fokus. Ang mga aral ng Stoicism ay magbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang iyong mga emosyon ng may tatag at karunungan. Gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag napagtanto mo ito, makakahanap ka ng lakas. Sa pagsasabuhay ng mga katuruang ito, matututo kang unahin ang iyong panloob na kapayapaan higit sa anumang panlabas na sitwasyon. Handa ka na bang kumawala sa tanikala ng emosyonal na pagkakabit at yakapin ang kapangyarihan ng personal na paglago? Kung ang video na ito ay para sa iyo, gagabayan ka namin sa 10 gawi ng Stoicism na babago sa iyong pananaw sa emotional na detachment. Magsimula tayo sa tanong, ano nga ba ang tunay na mahalaga sa ating buhay? Kung hindi ang kapayapaan sa ating isipan, samahan mo kami sa pagtalakay sa mga tuntuning ito tungo sa isang malayang Stoic na pag-iisip. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakita mong kapakipakinabang, pindutin ang subscribe button at sumali sa aming komunidad para sa higit pang makahulugang nilalaman. Ibahagi rin ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Kung hindi mo alam kung ano ang isusulat, i-type mo lang. Nagsisimula na ang emosyonal na kalayaan. Tara na't simulan natin ang paglalakbay na ito patungo sa ganap na kalayaan ng damdamin. Unang tuntunin, ang kapangyarihan ng detachment, naranasan. Muna bang pakiramdam mo'y parang isang puppet ang iyong emosyon na may ibang tao ang may hawak ng mga tali? Napaisip ka na ba kung gaano karaming kontrol ang ibinigay mo sa iba dahil lamang sa iyong pagkakabit sa kanila? Dito pumapasok ang kapangyarihan ng detachment. Ang detachment ay hindi nangangahulugang titigil ka ng magmahal o magmalasakit. Ibig sabihin nito ay sisimulan mong mabuhay sa paraang hindi na naapektuhan ang iyong kapayapaan at kaligayahan ng mga panlabas na salik. Bakit napakabago ng detachment? Isipin ang karunungan ni Epictetus na nagsabing, hindi tayo naghihirap dahil sa mga pangyayari sa ating buhay, kundi dahil sa ating paghusga sa mga ito. Ang detachment ay tungkol sa pagbawi ng iyong kapangyarihan. Ang pagkaunawa na kahit hindi mo kontrolado ang mga nangyayari sa paligid mo, may kapangyarihan kang kontrolin ang iyong reaksyon sa mga ito. Pag-isipan mo, kapag masyado tayong kumakapit sa mga tao o sitwasyon, sila ang nagkakaroon ng kontrol sa atin. Parang ibinigay mo na sa iba ang remote ng iyong damdamin at sila ang nagpi-flip ng mga channel ayon sa gusto nila. Maaaring dikta nila ang iyong saya, lungkot, at sa matitinding sitwasyon, maging ang iyong mga desisyong hindi na mababawi. Ang detachment ay tungkol sa pagbawi ng remote na iyon. At ikaw mismo ang pipili kung anong channel ang papanoorin mo. Isipin mong ang iyong emosyon ay parang isang saranggola. Bawat sinulid na nakakabit sa isang tao o bagay ay maaaring maghila sa emotion mo sa iba't ibang direksyon.
Kung masyado kang maraming sinulid na hawak o may isang sobrang higpit mong kinakapitan, para kang nililipad ng hangin, itinuturo ng Stoicism na paluwagin ang hawak na bagamat hindi mo kayang kontrolin ang ihip ng hangin, kaya mong pumili kung aling mga sinulid ang dapat mong hawakan. Hindi ka nito ginagawang malamig o manhid, ginagawa ka nitong matatag at nakaugat sa sarili. Maging practical tayo. Magsimula sa pagtukoy kung sino o ano ang sobra mong kinakapitan. Sunod, itanong mo sa sarili mo kung bakit. Naghahanap ka ba ng pag-apruba? Takot ka bang mag-isa? O may iba pa ang pagkaunawa sa ugat ng iyong attachment ang unang hakbang para paluwagin ang kapit nito? Ngayon, gawin mo ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng saysay at kasiyahan. Sa pagtuon sa mga bagay na kaya mong kontrolin at sa pagpapakawala ng mga hindi mo kontrolado, unti-unti mong inaangkla ang sarili mo sa sariling lakas at halaga. Habang yakap mo ang detachment, magsisimula kang makita ang mundo sa ibang liwanag. Maiintindihan mong ang halaga mo ay hindi nakadepende sa mga panlabas na bagay, kundi likas sa iyo at hindi matitinag. Ang pagkaunawang ito ay magpapalakas sa iyo upang magpatuloy ng may linaw at kumpiyansa, malaya mula sa mental na tanikala ng pagkakabit. Tandaan, gaya ng sinabi ni Seneca, ang matapang ay malaya. Sa pagsasabuhay ng detachment, hindi mo tinatalikuran ang buhay. Bagkus mas lubos mo pa itong nilalahukan na may malinaw na isip at matatag na puso. Batas bilang 2, pag-unawa sa attachment, pagkakapit. Naisip mo na ba kung bakit tayo nakakapit ng mahigpit sa ilang tao o sitwasyon kahit na nagdudulot ito ng sakit sa atin? Ano ang nagtutulak sa atin na patuloy na kumapit at paano tayo makakawala rito? Ang pag-unawa sa attachment ay isang mahalagang hakbang sa landas tungo sa emosyonal na paglaya at personal na kalayaan. Halina't pagnilayan natin ng malaliman ang konseptong ito gamit ang karunungan mula sa mga pilosopong Stoic bilang gabay. Ang attachment sa pinakapundasyon nito ay naguugat sa ating ego. Ayon sa pilosopong Stoic na si Epictetus, ang kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa kaunti ng kagustuhan. Binibigyang diin ng karunungang ito ang esensya ng attachment, ang ating mga pagnanasa at inaakalang mga pangangailangan. Kapag tayo'y nakakapit sa isang tao o bagay, kadalasan ay kumikilos tayo mula sa ego, naghahanap ng pagkilala, seguridad, o pagkakakilanlan mula sa panlabas na pinagmumulan. Isipin mo ang isang bagong silang na sanggol, puno ng kagalakan at hindi pa nadadampian ng komplikasyon ng ego. Sa ating paglaki, unti-unting nagiging gabay ng ating kilos ang ego at nilulunod tayo sa mga attachment. Ang mga pagkakapit na ito sa mga tao, bagay o paniniwala ay nagpapalabo ng ating pag-iisip at inaalis tayo sa ating tunay na diwa na siyang pag-ibig at sapat na kasiyahan sa sarili. Naranasan mo na bang ang saya mo ay nakadepende sa pag-apruba o presensya ng ibang tao? Isa itong malinaw na palatandaan ng attachment na pinangungunahan ng ego. Upang simulang pakawalan ng ating sarili mula sa mga attachment na ito, kailangang una muna natin silang makilala kung ano talaga sila. Mga bunga ng ego na naghahanap ng seguridad at pagkilala. Tanungin mo ang sarili mo, bakit ba ako ganito kakapit sa taong ito o sa kinalalabasan ng sitwasyong ito? Anong takot o pagnanais ang nagtutulak sa pagkakapit na ito? Ang pag-unawa sa ugat ng iyong attachment ay unang hakbang para mapaluwag ang kapit nito sa iyo. Ngayon, isipin mong mamuhay mula sa lugar ng pag-ibig imbes na mula sa ego. Paano kung magtiwala ka sa kasaganahan ng universo na ang mga nakatakda para sa iyo ay kusang darating sa tamang panahon? Isang makapangyarihang pagbabago ng pananaw ito. Tungkol ito sa pagkilalang ikaw ay may likas na halaga at kakayahan kahit walang kumpirmasyon mula sa labas. Habang nagsisimula kang tingnan ang iyong mga pagnanasa at koneksyon sa ganitong pananaw, mapapansin mong nagpapabigat lang sila sa buhay mo. Mahalagang yakapin ang konsepto ng kasaganahan. Kapag pinakawalan mo ang takot na mawalan, kadalasan ay higit pa sa iyong binitawan ang ibinabalik ng universo sa iyo. Ang detachment
ay hindi nangangahulugang mas kaunti ang pakialam mo. Ibig sabihin nito ay mas malalim ang iyong pag-unawa. Nangangahulugan ito ng pananatili sa iyong tunay na sarili at hayaan ang pag-ibig, hindi ang takot, ang maging gabay mo. Ang paglalakbay tungo sa detachment ay tunay na nagpapabago. Isa itong proseso ng paghubad ng mga patong ng ego upang matuklasan ang matatag at puno ng pag-ibig na kaluluwang nasa ilalim nito. Isa itong pag-usad ng magaan, walang pasan ng attachment at handang yakapin ang mga bagong biyaya ng bukas, ang palad at matatag ang puso sa pagbibigay halaga sa panloob na kapayapaan kaysa sa panlabas na pagkilala. Binubuksan mo ang daan sa isang buhay na tunay na malaya sa emosyon at puno ng kaganapan. Batas. Bilang 3, ang ilusyon ng kontrol naranasan. Muna bang maramdaman na ang kaligayahan mo ay nakasalalay sa kilos o pagkilala ng ibang tao? May mga pagkakataon bang naniniwala kang kapag ginawa mo ang lahat ng makakaya mo, makokontrol mo ang resulta ng iyong mga relasyon at damdamin? Isa ito sa mga karaniwang maling paniniwala ng marami sa atin, ang ilusyon ng kontrol. Ang pag-unawa at pagbuwag sa ilusyon na ito ay mahalaga sa pagkamit ng emosyonal na paglayo at personal na kalayaan. Madalas tayong linlangin ng ating ego na kaya nating kontrolin ang mga panlabas na pangyayari at reaksyon ng ibang tao. Dahil sa ilusyon na ito, binibigyan natin ng labis na halaga kung paano tayo nakikita ng iba, na nauuwi sa pagiging emosyonal na dependent at kapit. Gaya ng sinabi ng Stoic na pilosopong si Epictetus, hindi ang nangyayari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano ka tumutugon dito. Binibigyang diin ng kasabihang ito ang isang pangunahing prinsipyo ng Stoicism. Hindi natin kayang kontrolin ang mga panlabas na bagay, ngunit kaya nating kontrolin ang ating tugon sa mga ito. Kapag kumakapit tayo sa ilusyon ng kontrol, madalas nating iniidolo ang ibang tao, inilalagay sila sa pedestal, at iniisip na ang halaga natin ay nakadepende sa kanilang pagtanggap o papuri. Nagkakaroon tayo ng baluktot na pananaw sa realidad kung saan tila ang iba ay may taglay na bagay na hindi natin kayang maabot. Ngunit sa oras na alisin natin ang mga ilusyon na ito, mauunawaan nating pantay-pantay tayong lahat, pare-parehong tao, pare-parehong may kahinaan. Walang sinuman ang may espesyal na karapatang maging mas mahalaga o mas karapat-dapat kaysa sa iba. Upang buwagin ang ilusyon ng kontrol, magsimula sa pagtanggap na karamihan sa mga bagay na akala nating kaya nating hawakan ay wala talaga sa ating kapangyarihan. Maaring mapagpakumbaba at mapalaya ang ganitong pag-unawa sa pagtanggap na hindi natin kontrolado ang kilos o damdamin ng iba. Matututunan nating ituon ang pansin sa mga bagay na tunay nating hawak, ang ating mga iniisip, reaksyon at sariling pag-unlad. Sa pamamagitan ng pagtinging papaloob, nabubuo natin ang tiwala sa sarili at katatagan. Halimbawa, imbes na hanapin ang pagkilala mula sa iba, ugaliing kilalanin at tanggapin ang sarili, paalalahanan ang sarili sa mga natatangi mong lakas at katangian. Tandaan, ang halaga mo ay hindi nakabase sa pananaw ng iba. Tugma ito sa isa pang aral ni Marcus Aurelius, isa ring Stoic na pilosopo. May kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kilalanin mo ito at matatagpuan mo ang iyong lakas. Ang pagyakap sa pananaw ng kasaganahan, abundance mindset, ay isa pang epektibong paraan. Kilalanin mong ang universo ay malawak at may sapat na pag-ibig, tagumpay at kaligayahan para sa lahat. Kapag nawala ang takot na mawalan ng isang tao o partikular na kinalalabasan, binubuksan mo ang sarili mo sa maraming bagong posibilidad at oportunidad. Sa mga relasyon, nagbibigay ito ng kakayahang magmahal ng malaya nang walang desperadong pagkakapit. Pinapalakas nito ang iyong kakayahang pahalagahan ng koneksyon habang pinananatili ang iyong sariling halaga at kalayaan. Tandaan, ang emosyonal na detachment ay hindi pagiging manhid. Ito'y ang pagkilalang buo ka na kahit wala ang sinumang tao sa buhay mo. Sa pagsasabuhay ng mga prinsipyo ng Stoicism, hinuhubog mo ang isang malalim na lakas ng loob at emosyonal na katatagan na naghahanda sa iyo sa harap ng kawalang katiyakan sa buhay.
Iwanan ang ilusyon ng kontrol at yakapin ang pagpapalaya na dulot ng katotohanang ang tunay na kapangyarihan ay nasa loob ng iyong isipan. Batas bilang 4, ang pagsasabuhay ng detachment. Naranasan mo na bang mahirapang pakawalan ng isang karanasan o relasyon sa nakaraan, yung tipong nakakapit ka pa rin kahit alam mong masakit na at hindi mo alam kung ano ang mangyayari kapag binitiwan mo ito? Isa itong karaniwang sitwasyon, pagkapit ng sobrang higpit sa isang bagay na nasasaktan ka na, ngunit takot kang pakawalan ito. Pero paano kung sa pagpapa-let go ay may mas maganda pa palang naghihintay sa iyo? Tuklasin natin kung paano maisasabuhay ang detachment gamit ang karunungan mula sa pilosopiyang Stoic. Gaya ng sinabi ni Epictetus, ang kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa kaunti ng kagustuhan. Akmang-akma ito sa emotional attachment. Handa ka na bang bitawan ng pagkakapit sa nakaraan at buksan ang sarili mo sa mga bagong posibilidad? Isipin mong may mahigpit kang hawak na lubid, sobrang higpit na sumasakit na ang mga kamay mo. Takot kang bumitaw kasi hindi mo alam kung ano ang mangyayari kapag ginawa mo. Pero ang totoo, ang pagbitiw ay hindi laging nangangahulugang babagsak ka. Minsan ito ang tanging paraan para maunat mo ang mga kamay mo at maabot ang mas maganda pa. Natutunan ko ito sa mahirap na paraan ng kapit na kapit ako sa isang relasyong komportable pero hindi na masaya. Akala ko, iyon na ang ligtas. Hindi ko na malayang isinasara ko pala ang pintuan sa mas malaking kasiyahang kumakatok na. Ilang beses mo na ring ginawa ito. Takot na takot kang bitiwan ang alam mo dahil sa takot sa hindi mo alam. Narito pa ang isang matinding katotohanan. Ang takot na mapag-iwanan o FOMO ay isang bitag. Para itong panonood ng highlight reel ng buhay ng iba sa social media habang iniisip mong ikaw ay naiiwan. Pero tandaan mo, ang social media ay isang piniling larawan, kinulayan at inayos para magmukhang perpekto ang bawat sandali. Noong huminto, ako sa kakascroll ng buhay ng iba at sinimulan kong mabuhay ng totoo sa sarili kong kwento na wala ang kapit ng FOMO sa akin. Lagi mo bang ikinukumpara ang buhay mo sa iba? Panahon na para putulin ang siklong iyon. Ang hindi mo pag-alam sa lahat ng detalye ng buhay ng ibang tao ay hindi nangangahulugang may kulang sa iyo. Sa halip, ibig sabihin ay buo ang atensyon mo sa sarili mong buhay, gumagawa ka ng mga alaala na tunay na sa iyo. Ang pagkakapit sa isang huwad na imahe ng kaligayahan ay nagpapahirap sa pagbitaw. Nakikita mo ang iba na tila namumuhay ng best life at natatakot kang ikaw ay nahuhuli. Pero tandaan mo, ang damuhan ay laging mukhang mas berde kapag malayo, pero kapag nilapitan mo, makikita mong may mga tuyong bahagi rin ito. Ang ilusyon ng perpektong buhay ng iba ay nagnanakaw ng kagalakan mula sa sarili mong karanasan. Para kang tumatakbo sa treadmill, sinusubukang abutan ang isang hologram. Kahit gaano ka pa kabilis, hindi mo ito maaabot dahil hindi naman ito totoo. Ang detachment ay hindi tungkol sa pagtalikod sa kaligayahan. Ito'y tungkol sa paglikha ng sarili mong kahulugan nito. Kaya upang masabing tunay kang emotionally detached, sundin ang prinsipyong Stoic. Ituon ang pansin sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Ang iyong pag-iisip, mga kilos at sariling pag-unlad. Makapangyarihan ang kaalamang ito na walang opinyon ng iba, walang relasyong lumipas, at walang makintab na buhay sa social media ang may kakayahang magtakda ng halaga mo o ng kaligayahan mo. Ang pag-unawang ito ang magiging sandata mo, ang magbibigay sa iyo ng lakas para magpatuloy, hindi nakatali sa walang saysay na attachment, malaya upang maranasan ang kagandahan ng buhay, at bukas sa mga totoo, makabuluhang koneksyon na naghihintay sa paligid mo. Tandaan, ang pagbitiw ay hindi wakas. Ito'y isang matapang na hakbang patungo sa buhay na tunay mong nararapat makamit. Batas bilang 5. Ang landas patungo sa kaligayahan. Naisip mo na ba kung bakit parang laging mailap ang tunay na kaligayahan na tila nakaangkla sa kagustuhan ng ibang tao o sa mga panlabas na pangyayari? Paano kung ang susi sa pangmatagalang kasiyahan ay nasa loob mo na at hindi kailanman nakasalalay sa sinuman? Sa bahaging ito, susuriin natin ang landas ng mga Stoic tungo sa kaligayahan at kung paanong ang emotional detachment ay maaaring maghatid sa mas malalim, mas matibay na kasiyahan.
Saan nagmumula ang tunay na halaga? Isang simpleng tanong. Pero kapag nasagot ng totoo, kayang ilayo tayo mula sa hindi kailangang attachment at papalapit sa isang estado ng emosyonal na kalayaan. Gaya ng wika ni Epictetus, ang kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pag-aari, kundi sa kaunti ng kagustuhan. Ang malalim na karunungang ito ay nagtuturo sa atin na sa loob dapat tayo tumingin, hindi sa labas, upang tuklasin ang ating halaga at kaligayahan. Napakahalaga ng pag-unawang ito, lalo na kapag nahihirapan tayong kumawala sa isang tao. Hindi ay tutungkol sa pagputol ng ugnayan ng may galit o kawalang pakialam, kundi sa pagkilalang ang pinakaimportanteng uri ng pagsasama na maaari mong taglayin ay ang relasyon mo sa iyong sarili. Ang tunay na halaga ay nagmumula sa loob, sa iyong pagkatao, karunungan, at kung paano mo tratuhin ang ibang tao. Ilang beses na ba nating inakala na ang kaligayahan natin ay nakadepende sa presensya ng iba, na ang halaga natin ay tumataas kapag tayo'y pinapansin at bumababa kapag tayo'y pinababayaan. Ang ganitong pag-iisip ay nagtatali sa atin, ginagawang alipin ng damdamin at opinyon ng iba, yakapin ang pagsasarili, isipin mong isa kang ibon na naniniwalang kailangan mo pa ng pahintulot para lumipad. Ganito natin nililimitahan ang ating emosyonal na kalayaan. Pero paano kung matanto mong matagal, nang bukas ang langit, hinihintay ka lamang na ibuka ang iyong mga pakpak sa sarili mong oras, sa sarili mong paraan? Ang ganitong uri ng pagsasarili ay nagpapalaya. Tinuturuan tayo nito na ang ating halaga ay hindi pa bago-bago base sa opinyon o presensya ng iba. Sa makatuwid, ang detachment ay hindi pagtulak palayo sa isang tao, kundi ang paglapit natin sa ating tunay na sarili. Sa pagtutok sa personal na pag-unlad at pagiging pinakamahusay na bersyon ng ating sarili, hinuhubad natin ang bigat ng pagiging needy o dependent. Para itong pag-aalaga sa isang hardin, hindi mo pinipilit ang isang bulaklak na mamukadkad. Sa halip, inaalagaan mo ang lupa, dinidiligan ang mga halaman, at nagtitiwala sa natural na proseso. Sa pagtuon sa self-improvement, lumilikha tayo ng isang hardin na patuloy na namumukadkad. Kahit sino pa ang dumaan o humanga rito, ang uri ng kaligayahan na mula rito ay hindi nakadepende, hindi marupok, at tunay na nagbibigay ng kaganapan. Paglinang ng panloob na kapayapaan, paano natin tatahakin ang landas ng emotional detachment? Nagsisimula ito sa pagkaunawang buo ka, mayroon man o walang kumpirmasyon mula sa iba. Ang paglalakbay mo ay tungkol sa pagtuklas ng lawak ng sarili mong langit at sa pagkatutong mahalin ang kalayaang dala ng paglipad mag-isa kapag kinakailangan. Yakapin ang karunungan ng mga Stoic, ituon ang pansin sa mga bagay na kaya mong kontrolin, ang iyong iniisip, ang iyong mga kilos at ang iyong pag-unlad. Hindi ibig sabihin nito'y isarado ang puso sa pag-ibig o koneksyon. Ibig sabihin lamang ay itinatali mo ang iyong emosyonal na pundasyon sa matatag na lupa ng iyong sariling pagkatao. Tandaan, ang halaga mo ay hindi parang palaisipan na kulang ng piraso mula sa ibang tao. Isa kang obra maestra na patuloy pang hinuhubog, buo na, ngunit bukas pa rin sa kagandahang maaaring idagdag ng mundo. Batas bilang 6, yakapin ang kasalukuyang sandali. Madalas ka bang nahuhuli sa mga alaala ng nakaraan o nababahala sa hinaharap? Ang pagyakap sa kasalukuyang sandali ay isang makapangyarihang paraan upang mag-emotional detach at matagpuan ang kapayapaan sa iyong sarili. Ang pagsasanay na ito, na malalim ang ugat sa pilosopiyang Stoic, ay hinihikayat tayong mabuhay ng buong buo sa ngayon, na pinahahalagahan ang kasalukuyang sandali sa halip na malunod sa kung ano ang nakaraan o kung ano ang maaaring mangyari. Matapang na sinabi ni Marcus Aurelius, isang kilalang Stoic na pilosopo, limitahan mo ang sarili mo sa kasalukuyan. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng kakanyahan ng karunungang Stoic, ang kahalagahan ng pagtutok sa kasalukuyang sandali. Kapag paulit-ulit mong iniisip ang nakaraan, maaaring maramdaman mong muling nilalakad ang masakit na mga karanasan o nakakapit sa mga bagay na wala na. Ganon din, kapag nababahala ka sa hinaharap,
Madalas kang lumilikha ng hindi kailangang pagkabalisa sa mga pangyayaring hindi pa nangyayari at maaaring hindi na mangyari pa. Parehong ugaling ito ang pumipigil sa iyo na maranasan ang kayamanan ng kasalukuyan. Ang pagsasanay ng mindfulness ay isang mabisang paraan upang yakapin ang kasalukuyang sandali. Ang mindfulness ay ang pagbibigay pansin ng buo sa kasalukuyang karanasan ng walang paghuhusga. Ibig sabihin nito ay ang lubos na paglahok sa kahit anumang ginagawa mo, kain man ito, paglalakad o pakikipag-usap. Pansinin ang mga detalye, ang lasa ng pagkain, ang pakiramdam ng lupa sa ilalim ng iyong mga paa, ang tono ng boses ng kausap mo. Sa paglalubog sa mga karanasang ito, tinatangkilik mo ang kasalukuyan na makakatulong mabawasan ang pagkakabit sa nakaraan o hinaharap. Ang pagsasagawa ng mga mindful na gawain ay malaki ang naitutulong sa iyong kakayahang manatili sa kasalukuyan. Ang meditasyon halimbawa ay nagtuturo sa isip na magtuon sa dito at ngayon. Kahit ang simpleng mga paghinga ay maaaring ibalik ang iyong atensyon sa kasalukuyang sandali. Subukan mong maglaan ng ilang minuto araw-araw para sa mga ganitong gawain. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mong hindi ka na gaanong nadidistract ng mga pagsisisi sa nakaraan o pagkabalisa sa hinaharap. Ang pamumuhay sa kasalukuyan ay nangangahulugang pagpapahalaga rin sa kung ano ang meron ka ngayon. Linangin ang pasasalamat sa maliliit na sandali at simpleng kasiyahan sa buhay. Ang paglipat ng focus mula sa kakulangan patungo sa kasaganaan ay maaaring magbago ng iyong pananaw na nagpapadali para pakawalan ang mga attachment na nagpapabigat sa iyo. Sa pagyakap sa kasalukuyang sandali, binubuo mo ang pundasyon ng emosyonal na katatagan at kaliwanagan. Ang pagsasanay na ito ay tutulong sa iyo na harapin ang mga hamon ng buhay ng may kalmadong isipan at focus na nagbibigay daan upang maranasan mo ang buhay ng mas ganap at mas masaya. Batas, bilang 7, baguhin ang iyong mga kaisipan ng pagbabago o pag-reframe ng iyong mga kaisipan ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa emosyonal na pag-detach. Ito ay nangangahulugang pagbabago ng paraan ng iyong pagtingin at pag-unawa sa mga sitwasyon na tumutulong sa iyong makalaya mula sa mga negatibong pattern ng pag-iisip at emosyonal na pagdepende. Tulad ng payo ng Stoic na pilosopong si Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay napapakulayan ayon sa kulay ng kanyang mga kaisipan. Sa pagbabago ng iyong mga kaisipan, binabago mo rin ang iyong emosyonal na kalagayan at pangkalahatang pananaw sa buhay. Magsimula sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga negatibong kaisipan na nag-uugnay sa iyo sa mga bagay o tao. Maaaring kabilang dito ang mga paniniwala tulad ng hindi ako mabubuhay nang wala ang taong ito, hindi na ako makakahanap ng iba, o nakasalalay ang aking kaligayahan sa kanila. Ang mga ganitong kaisipan ay lumilikha ng pakiramdam ng pagdepende at kawalan ng lakas. Ang pagkilala sa mga pattern na ito ang unang hakbang upang mabago ang mga ito. Sunod, hamunin ang mga kaisipang ito sa pamamagitan ng pagtatanong kung totoo ba talaga ang mga ito. Tanungin ang sarili, totoo ba talaga ang kaisipang ito? Anong ebidensya ang meron ako na sumusuporta sa paniniwalang ito? Madalas, mapapansin mong pinalalaki o walang batayan ang mga ito. Ang pag-unawang ito ay makakapahina sa kanilang kapit sa iyong emosyon. Kapag natukoy at nahamon mo na ang iyong mga negatibong kaisipan, palitan mo ito ng mga positibo o neutral na kaisipan. Sa halip na hindi ako mabubuhay nang wala ang taong ito, subukan ng kaya kong matagpuan ng kaligayahan at kasiyahan ng mag-isa. Palitan ng hindi na ako makakahanap ng iba, ng marami pang pagkakataon para sa pag-ibig at koneksyon sa aking hinaharap. Ang mga bagong kaisipang ito ay dapat magpakita ng mas balanseng at nagbibigay lakas na pananaw. Para mapagtibay ang mga bagong pattern ng pag-iisip, magsanay ng araw-araw na mga affirmation. Isulat ang mga positibong pahayag tungkol sa iyong sarili at sa iyong kakayahang umunlad ng mag-isa at basahin ito ng malakas araw-araw. Sa paglipas ng panahon, matutulungan ka nitong muling i-wire ang iyong utak upang yakapin ang mas positibong pananaw. Bukod dito, ang mga teknik ng mindfulness gaya ng meditasyon
ay makakatulong sa iyong pagsisikap na baguhin ang iyong mga kaisipan. Pinapadali ng mindfulness na maging mulat ka sa iyong mga pattern ng pag-iisip nang walang paghuhusga na nagbibigay daan upang mas epektibong mapanood at mabago ang mga ito. Ang pagbabago ng iyong mga kaisipan ay hindi isang beses na gawain, kundi isang patuloy na pagsasanay. Sa tuloy-tuloy na paghamon at pagbabago ng iyong mga negatibong paniniwala, pinapalakas mo ang iyong emosyonal na tatag at nakakamit ang mas malaking kontrol sa iyong mga reaksyon. Ang pagbabagong ito sa pag-iisip ay nagdudulot ng panloob na lakas at pag-detach na nagbibigay kapangyarihan sa iyo upang magpatuloy ng may kumpiyansa at kaliwanagan. Batas bilang 8, magtakda ng malusog na hangganan. Nahihirapan ka bang magsabi ng hindi o magtakda ng mga limitasyon sa iba? Ang pagtatakda ng malusog na hangganan ay mahalaga para sa emosyonal na pag-detach.